humihingi ng basbas para sa mali. Kurap, dalawang kurap na senador, sinabihan na ng ombudsman. Tapos tuwan-tuwa ka pa, lumipat sila sa mayorya, away. Pinaka walang kwenta ang iluluklok natin sa pwesto. Hinikayat din ni Father Reyes ang publiko na lumabas at makiisa sa pagdarasal para sa kinabukasan ng Pilipinas. Mahilig silang manghikayat. Sa balita yan, hindi ako nagsabi yan. Diba? Kung ikaw manghihikayat, sa tingin mo, paniniwalaan ka pa. Diba? Sino pa bang loko-loko na maniniwala sa'yo? Nanghihikayat ka pala. Ayon sa video. A few moments later, ano? Now that Bongbong is at the helm of power, I will repeat it. You are at a very, very privileged position. Robles. Itong tatlong to appointed. Yung isa, Special Assistant to the President. Yung isa, Secretary of Agriculture. Yung isa, naging General Manager ng PCSO. Ang palasyo sa pagdawit ni dating Congressman Mike Defensor kay PBBM sa issue ng campaign donations. Habang si Senador Rodante Marcoleta napipinto ng arestuhin matapos sampahan ng kasong pandadarambong. Wow! 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 Grabe ka naman sa pandadarambong. Grabe sila, no? Pandadarambong daw. Ibang klase talaga. Grabe magbalita si Kuya. Amazing! Pandadarambong daw. Napipintong arestuhin. Sa kasong pandadarambong. Wow! Pinaglakasan mo pa, Kuya. Explain natin na. Hindi ho dumarambong si Senador Marcoleta. Wala sa bokabularyo ng mamang ito ang mandarambong. Yes. Good morning and happy Sunday mga kasama. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman tayo si Kuya Goods and happy Sunday everyone. Pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay. Naku, itong mga pari-pari na ito. Dati ang ingay mo Lagi mong binibira ito si Bongit. Ngayon, ewan ko ba? Para tila baga, ang titindi. Tindi ng muka. Mula ulo hanggang paa. Ngayon, ito ho yung mga ginagawa nitong mga pari-pari na ito. Pupunta ho sa nagrally ho sila sa Senado. At may binasbasan pa ng holy water. Hindi ko alam kung para saan yung holy water nila. Pero ang tumbok nila, panagutin, impeach. Anak ng tipaklong naman. Ang sama. Meron ako makikita ng slide sa inyo o video na talaga namang noon, way back 2025. Ito ay bumabatikos sa Pangulo. Itong pari-pari na ito. Tapos ngayon, papakitang gilas ka. Bakit? Paldo? Pero bago natin pasadaan ang mga balita ngayon, isang like, isang share, samahan mo subscribe. Andiyan po yung join button. Pumindot ka na sa dulo ng ating video. Baka hindi ka pa nasa shoutout. Mag-comment ka na para ma-shoutout ka. Simulan natin dito sa mga pari-pari na nagpakitang gilas. Nagbasbas pa. Paano kung halimbawa pala yung pulis na nabasbasan, ayaw. Paano pala kung ibang relihiyon yun? Diba? Magtatanong muna ho kayo kung magpawasik-wasik kayo ng tubig. Diba? Dati naniniwala ako sa mga gantong Pero ngayon parang ito yung lumalabas na mga na panira. Sa bagay, dati pa yan. Panahon pa ni Rizal, Padre Damaso, Sanoli Mitangere, may ganyan na ho talaga. Atty. Garcia, sa kaso versus Marcoleta, kahit non-bailable ang plunder, maaring humiling ng piyansa. Kita nyo? Pwede naman pala. Pero ito bukas simula na ho ng unang trial. Ngayon, nanganganib si Senador Marcoleta dito. Bakit? Baka posibleng ibaba ang arrest warrant
Dahil nagkaroon na ho siya ng kaso eh. At na-raffle na ho kung sino daw ang judge na hahawak. Judge ba o piskal? Ito lang ang tanong. Ano oras ho ba magsisimula ang trial bukas? Kung alas 2 ng hapon sisimulan ang trial, kung aaten si Senador Marcoleta, posible nga mababaan. Yan ang ikitatakot natin eh. 'Di ba? Talagang gigipitin eh. Unang trial, walang kakampi na magaling na abogado, magaling na senador si BP Sara dahil balak nilang alam niyo na kung anong balak. Bakit mo kakasuhan? Bakit mo kinasuhan? Ang kasunod niyan, arrest warrant na. Ang tanong dito, papayag ba yung mga kapatid? Yan ang tanong. Papayag ba yung mga supporter ni Senador Marcoleta sa gagawin ng mga Hudyo? Alam niyo ba mga gumagawa? Mga Hudyo yan eh. Isang magaling at mabuti at religious na miyembro itong si Senador Marcoleta ay yung mga Hudyo nakapalibot lang. Yan ang balak ng mga Hudyo. Manggulo. Ito ba, meron pa dito. Usapin mga pari-pari ito. Mga kapamilya, narito tayo ngayon sa labas ng Senado kung saan sinasagawa ngayon ng Kingdom Keepers ang Pilgrimage of Conscience, Jericho Walk for Truth and Justice. Ang Kingdom Keepers ay isang ecumenical o interfaith coalition na binubuo ng mga Katoliko, Evangelical at mainland Protestant churches kasama ang iba't ibang individual na nagtitipon para sa isang panalangin para sa bansa. Isa sa mga nangasiwa ng aktibidad ang clergy for good governance. Sa aktibidad na ito, naglalakad ang mga kalahok ng isang ikot sa paligid ng Senado habang nagdarasal, umaawit at nagsasagawa ng mga pagbasa mula sa banalang kasulatan at mga sandali ng tahimik na pagninilay. Ayon sa mga organizer, layunin ng paglalakad na ipagdasal ang mga senador na magsisilbing hukom sa nakatakdang pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Nananawagan kami sa mga Ayun na. Kita nyo, ang laki ng diferensya ng isang religious group dito sa grupo nitong mga to. Nananawagan sila. Samantalang yung Iglesia ni Cristo, wala hong panawagan. Ang gusto ng Iglesia ni Cristo, accountability, transparency. Walang panawagan. Dito, panawagan ang gusto. Pansinin nyo? Kung ano ho ang pagkakaiba ng, ewan ko kung aral nila to, kung saan kumukuha ng aral yung mga to. Panawagan. senador ng dalawang kampo, yung mayoriya at minoriya. Huwag kayo pong padala sa sulsol at pressure ng tao. Ang Panginoong Diyos po pakinggan nyo. Kaya Nakita nyo? Huwag daw magpadala sa sulsol at pressure ng tao. Ang sinasabi niya raw, ewan ko kung saan siya kumukuha, kung sino yung pinaniniwalaan niya. Huwag magpapadala sa sulsol ng tao. Sipin mo yung sinasabi niyo, boss, amo manager, taong bayan ho, ang bumoto dyan sa mga senador na yan. At dapat yan talaga ang pakinggan nila. Dahil yung nasa tama, dapat maging tama. Huwag lang babaluktutin. Ngayon hindi ko alam kung bakit kayo nananawagan, para saan? Tutuldukan nyo si Bibi Sara? Yan ang panawagan nyo? Hindi ko alam kung bakit nyo ginagawa yan. Kasi dati hindi naman ganyan yung stand nyo eh. Pero anyway, tuloy natin. ako natutuwa na si Senator Chis Escudero ay naintindihan na yung forthwith. Siya'y sumama na sa kabila. Naging bahagi na ng mayoriya. Kaya may konsyensya eh. Bakit si Joel Villanueva ay pumunta na rin sa kabila? Yung by pressure o konsyensya? Siguro both. Di ba? Political survival. Nakikita nila etong mayoriya ay pinaglalaban ay totoo. Doon na ako sa totoo. Kita nyo na. Saan banda ang totoo? Yung dalawang judge
na kinakasuhan ng plunder? Totoo ba? Doon pala siya sa totoo. Anyway, father, opinion mo yan. Pero sinasabi nyo, huwag maniniwala sa taong bayan at yung sinasabi nyo nasa, ewan ko kung sino yung pinapaniwalaan nyo, kami iba pinapaniwalaan namin, yung totoo talaga. At hindi ho kami, humihingi ng basbas para sa mali. Kurap, 2 kurap na senador, sinabihan na ng ombudsman. Tapos tuwan-tuwa ka pa, lumipat sila sa mayorya, away. Agoy. Yan. Totoo kaya? Sino maniniwala? Pag ganito ho yung turo, hindi ako kaya ayoko na, matagal na kasi alam ko bakit sila nananawagan ng mga ganyan, bakit sila sumasali sa politika, dapat wala silang aral ho lang ng taas ang pag-aralan nyo at i-spread nyo. Yun lang. Pero ito, sasaw-saw kayo sa politika. Ewan. Hindi ko makuha kung anong point nila. At doon na ako sa tama. So we felt na importante magsalita na ang simbahan. No? Kung meron mang tao na dapat tumindig para sa katarungan, para sa katotohanan, ito po ay dapat yung mga taong simbahan. At hindi naman kailangan na pari tayong lahat o clergy lahat tayong lahat. Ito pong aming institute ay mga professionals karamihan. Pero Hindi ko nakikita ho Wala akong nakikita. Hindi, ibabalik ko lang ibabalik tanaw ko lang sa inyo. Kasi ang mamang ito, noong unang panahon, batikos to ng batikos dito kay Pangulo Magkano kaya ang sabi ni Aling Ledesma, napanaginipan niya, magkano kaya? Bakit bigla ata nagbago ang ihip ng hangin? Para lang sa inyong kaalaman, sino ba ito? Bakit maingay at bakit bumuboses sa politika? Ayaw niya dito kay Pangulo. Marami siyang sinabi dito, kagaya nito. May sinabi siya dito noon. Of them all. Bakit yung pinaka walang kwenta ang iluluklok natin sa pwesto? Hinikayat din ni Father Reyes ang publiko na lumabas at makiisa sa pagdarasal para sa kinabukasan ng Pilipinas. Mahilig silang manghikayat. Sa balita yan, hindi ako nagsabi niyan. Diba? Kung ikaw manghihikayat, sa tingin mo, paniniwalaan ka pa. Diba? Sino pa bang loko-loko na maniniwala sa'yo? Nanghihikayat ka pala. Ayon sa video. A few moments later, ano? Now that Bongbong is at the helm of power, I will repeat it. You are at a very, very privileged position of doing something right. Bongbong, right the wrong of your father did. Kaya whatever needs to be done, do it, President Bongbong. Because if you don't do it now, there is no other chance for you to do it. And I don't think there will be a Marcos Part 2 after this. Wow, Paldo. Biglang bumait Bagay. Laki nagagawa talaga ng maleta. Yung maleta nakakapaglagay ng maraming damit. Kahit electric fan pa ilagay mo, kasya. Yung maleta nakakapaglagay ng maraming gamit. Hihilain mo na lang. Ay nagagawa ng mga usapin pagdating sa maleta. Eto, dito tayo. Campaign donation. Lagi kayo nakatutok sa campaign donation ni Senador Marcoleta. Pero may campaign donation din naman pala ang Pangulo. Bakit hindi nyo simulan ungkatin? Baka plunder din ang kaso. Ang mali lang kasi ang sistema ng gobyerno, sabi ni Aling Ledesma. Lagi niya sinasabi, maging fair naman kayo. Gawin nyo yung nararapat. Diba? Gawin nyo yung investigasyon kung sino yung dapat imbestigihan. Kaya nga naglabasan ng Iglesia ni Cristo at yung mga mamayang Pilipino. Dahil gusto nila ng transparency and accountability.
Kayo na rin ang nagsabi eh. Kailangan may managot, kailangan may mahuling the big fish. Pero hanggang ngayon, anak ng tokwa, yung the big fish, parang sip-sap-sap at dilis na lang. Nabanggit ni Senador Marcoleta yan. Wala silang gustong hulihin, kundi yung sap-sap at itago ang issue ng flood control. Ang hirap sa gobyerno, sabi ni Aling Ledesma, puro kayo panggigipit. Tuwan-tuwa yung mga durobo, lalo na yung mga taga-kamara sa usaping impeachment. Kasi bakit? Yung utos sa kanila, unti-unti na ho natutupad. Pero wag ka. Pinagtatalunan pa rin ng mga Pilipino, yung mga mamayang Pilipino, kung makakuha ba talaga ng tamang boto itong mga boboto sa conviction ni BP Sara. Ilan ang inuulit nating sinasabi? 2/3 of 24 senators. Kailangan makuha ng 16 na boto. Kung hindi, anong kalalabasan? Aray mo. Tapos ang kaso. Tatagal ng 7 to 8 months ho. Ayon sa balita. Itong kaso na to. Siyempre, papaldo na naman. Kailangan pumaldo kasi sa 2027, simula ho ng laban. Kailangan nila makaipon para sa pagtakbo sa 2028. Kita nyo nga, nag-hire pa sila ng mga bagong mga spokesperson. Diba? Yung dating mga miyembro ng TWADCOM, kasama na rin ho sa usapan. Siyempre, budget. Sabi ni Aling Marie. Dapat ito, imbestigahan din, hindi yung puro kay Senador Marcoleta lang at alam naman natin. Huwag ka. Yung sinasabi nilang plunder ni Senador Marcoleta, hindi naman ho sa kaban ng bayan. At yun ho ay campaign fund na binigay at dinonate ng mga pribadong tao. Kaya yung paninira nyo, sobrang galingan nyo. Ngayon ito, may mga request at tanong ang ating kababayan. Ayon din sa isang abogado, ito ho bang plunder, pwede hong makapagpiyansa? Aalamin natin yan pagkatapos ng video ito. Kinwestiyon ni dating Congressman Mike Defensor ang pamantayan ng pagpapatupad ng batas kaugnay sa mga donasyong ibinibigay para sa eleksyon. Dapat anyang imbestigahan at kasuhan si Pangulong Bongbong Marcos sa pagtanggap ng mga donasyon kapalit umano ng posisyon sa gobyerno. Ang sagot po dyan dapat din. Posible namang wala yan, di ba? Diyan maglalabasan yung mga oligarko. Diyan maglalabasan yung mga gustong dumurobo, lalong-lalo na dito sa mga nangyayaring nakawan sa gobyerno, DPWH, kung ano-ano ang ahensya. 'Di ba? Doon papasok, sige, magpapadala ako ng ganyang ilang milyon pag nanalo ka, bigyan mo ako ng posisyon. Totoo 'yan, nangyayari ho 'yan. 'Di ba? Kahit nga sa maliit na ahensya nangyayari 'yan. Totoo 'yan. Kaya yung iba sumusugal diyan, lalo na yung mga kontraktor. 'Di ba may nabalita taga Cebu ba 'yun? Taga Mindanao. 'Di ba paldo? Nagpapadala ng pera para lang makakuha ng proyekto. Proyekto sa gobyerno pero ghost project pala. Palasyo sa pagtutok ni JP Soriano. Kung kami ay kakasuhan, dapat unang kasuhan si Bongbong Marcos. Yan. Kasi yung sa kanya malinaw. Pagbigay ng pera, may kapalit na posisyon. Kami wala. Sa tingin ni dating Congressman Mike Defensor, dapat ding imbestigahan ang mga natanggap na donasyon ni Pangulong Bongbong Marcos para sa kampanya noong eleksyon 2022. Sinabi yan ni Defensor sa panayam ng GMA News matapos siyang kasuhan ng ombudsman ng plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 dahil sa pag-donate umano niya at ng dalawang iba pa na aabot sa 75 million pesos kay nooy Congressman Rodante Marcoleta nang tumakbo siya sa pagkasenador. Sabi ni Defensor, ang mga donasyon sa Pangulo may kapalit aniyang posisyon. Aray. Kasi sa kanya, 247, ang nag-donate dyan, si Anton Lagdameo. Nako, ayun na, booking. Kaya naman pala, kaso nga lang may problema sa Mindanao, gusto ata ipasibak, ng mga taga Mindanao.
Itong si Lagda. Bakit daw? Sa pakakailam daw dito sa barm. Hindi ho pinalita Hindi ho nabalita na talaga hong dumami ang tao nung nagprotesta itong mga kamusliman, itong kapatid na Muslim, itong mga grupo. Ang dami hong grupo. Hindi ho natin nakita sa stream media. Isa nakakaawa ho, ginagawa nilang mangmang ang taong bayan. Yung mga bagay lang nila, ang gustong i-ere. Kasi paano? May nagbalita din ho, pag wala kang bayad, wala kang ere. Di ba sinabi na rin ni Tatay Digong yan? Nagbayad siya, pero yung ipapa-ere niya hindi nilabas. Yung 30 million, kung di ako nagkakamali, dinonate naman ni Secretary Laurel, Francis Chu Laurel. At yung 30 million, dinonate naman ni Mel Robles. Itong tatlong to appointed. Yung isa, Special Assistant to the President. Yung isa, Secretary of Agriculture. Yung isa, naging General Manager ng PCSO. Bakit yung mga yun may mga kapalit? In-appoint sa posisyon. Kami nga wala Sa Facebook post ni Defensor, iginiit niya na hindi maaaring magkaibang pamantayan ng pagpapatupad ng batas sa mga kalaban at kaalyansa sa politika. Expect mo na yun, Congressman. Kasi sila ho ang nasa itaas. Wala naman hong problema kasi umiikot din naman ho ang gulong. Yung bola ay bilog. Diba? Ang oras, araw ay umaandar. July ho. July 5 na ho ngayon. Konting tulog na lang, August na. September, October, November, December. 4 months to go. Diba? 5 months to go. Sabihin natin, July, August, September, October, November, December. 5 months. Tapos na ho ang 2026. Lilipat na naman tayo ng 2027. Pagdating ng 2027, dito na magsisimula kalampagan. Siraan dito, siraan doon. Doon na papasok yung mga sobrang bayaran. Gagamit na sila ng napakaraming troll para siraan. Ngayon ho, may nababalitaan nga ako Nagbubuo na ho ng mga vlogger, yung mga bulok na vlogger, binubuo na ho ng isang congressman. May nagtip lang sa akin ito. Yung mga walang kakwenta-kwentang vlogger, binuo nila. Ready nila sa pangangampanya. Ready nila para merong pabanguhin. Ang balita ko barya lang ho, tatanggapin nyo yan. Yung mga kaibigan ko dyan, bulager, Ano sabi nyo? Pera-pera lang. Wow. Nasisikmuraan nyo yan? Uy! Atty. Garcia, sa kaso ni Senador Marcoleta, alamin nga natin ito. Atty. Garcia, kung meron ho bang bail, makakapag-bail ho ba kung ang kaso ay plunder? Pwede pa rin naman pong subukan ng kanyang abogado na siya ay hinga ng bail dahil yung pong bail is a matter of right at yan po ay nadi-deny lamang when pagka in the case of a capital offense at saka the evidence of guilt is strong. Dito po sa usapang when the evidence of guilt is strong, doon po sila kakatig dito sa paghingi ng bail sa kasong ito. Kahit po sinasabi sa batas na it is non-bailable, pero sabi ko nga po, bail is a matter of right and lalo na po kung mahina ang ebidensya. At sa tingin ko po, dito sa kasong ito kay Senator Marcoleta, mahina ang ebidensya nila. Yon, ayos yan. Magandang balita ho yan. Nakahanda lang naman siyempre, just in case. Baka mamaya ihain nila yung plunder o arrest warrant kay Senador Marcoleta. Siyempre, yung mga galing na abogado ni Senador Marcoleta, maghahain yan. Oo, pwedeng mag-bail. Ito papaliwanag natin Nag-search tayo. Pwede mag-bail o magpiyansa isang akusado sa kasong plunder. Sa Pilipinas, ngunit ito hindi otomatiko at nakadepende sa desisyon ng korte. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang plunder ay tinuturing na capital offense o krimen na may parusang habang buhay na pagkabilanggo. Reclusion perpetua. Dahil dito ay
ito ay original na non-bailable bilang pangkalatan at ang tungtunin. Gayunpaman, binigyang linaw ng Korte Suprema na ang terminong non-bailable ay nangangahulugan lamang na ang piyansa ay hindi isang right, karapatan kung ito ay nasa discretion of court. Papasok sa pagpapiyansa ng korte. O, ibig sabihin, agaya ng sinasabi ni Attorney Garcia, paghina ng ebidensya, pwede. O yung humanitarian grounds, o yung kalusugan at katandaan, pwede rin. Right to speedy trial. Kung napatunayan na masyadong nagtatagal at naaalanta ang paglilitis ng walang kasalanan ng akusado, maaaring idaan sa constitutional right na speedy trial. Hindi ito. Yung bail yung sinasabi natin. Pwede mag-bail kung mahina nga ang ebidensya. Mahina ang kaso. Makakasama natin ang pinuno ng United People's Initiative, si retired Brigadier General Attorney Virgilio Garcia. Attorney, magandang gabi. Admar po. Magandang gabi, Admar. Magandang gabi sa iyo mga taga-subaybay ng inyong programa dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Opo, naisampa na po ang kaso. Otomatiko ba ito once na galing po sa ombudsman at maihahain na sa Sandigan Bayan ay agad na maglalabas na anytime soon ng warrant of arrest, or pwede pa ito maharang o ma-question ng kampo ni Marcoleta? Maglalabas na po ng warrant of arrest ang korte at magkatapos po merong gagawin yung kanyang abogado para siya ay mabigyan ng ito po kasing kahit na non-bailable itong plunder, pwede pa rin naman pong subukan ng kanyang abogado na siya ay hinga ng bail dahil yung pong bail is a matter of right at yan po ay nadi-deny lamang when pagka in the case of a capital offense at saka the evidence of guilt is strong. Dito po sa usapang when the evidence of guilt is strong, doon po sila kakatig dito sa paghingi ng bail sa kasong ito. Kahit po sinasabi sa batas na it is non-bailable, pero sabi ko nga po, bail is a matter of right and lalo na po kung mahina ang ebidensya. At sa tingin ko po, dito sa kasong ito kay Senator Marcoleta, mahina ang ebidensya nila. Tama po. Tama po. Marami ho nakakaalam na yung plunder case na yan, hindi naman plunder case. Yung dapat ikaso. Wala naman hong pera ng gobyerno dyan. Hindi ko rin mawari kung ano yung explanation ng spokesperson ng ombudsman. Malayo naman na hindi ho plunder at hindi pandudorobo sa kaban ng bayan ang ginawa. At hindi naman ho nalustay. Ginamit ho yun sa pangangampanya. Kaya malabo at mahina-mahina ho ang ginagawang kaso na ito. Ngayon, kung usapin ng, ano bang tawag doon? Gigipitin at para lang maperwisyo at para hindi maka-attend ng mga trial ni BP Sara, ito yung ginawa ng mga dorobo. Paraan nila yan. Isang paraan nila yan. Kasi napakalakas ni BP Sara. Kahit pilit nilang pabagsakin yung mga dorobo na yan, kahit siraan nila ng siraan, wala ho nakikinig sa sambayan ng Pilipino na ganun ang binibintang nila sa pangalawang Pangulo. Bagkos, anong nangyayari? Lalong lumalakas ang trust rating, ang approval rating, kung anong rating na talaga ang pwedeng itawag. Napakalakas ni BP Sara. Walang kayang ipantapat. Kaya ngayon, pilit nila talagang kakasuhan ng napakaraming, kita nyo, impeachment complaint. Mapupunta na sa trial. Ay akala nga natin, mapapag-usapan yung 1-year bar rule. Hindi rin napunta sa 1-year bar rule. Akala natin itong Supreme Court magsasalita o kaugnay sa 1-year bar rule. Kasi mali yung pag-file nila ng unang complaint. Kasi nga, dapat yun, February 6, na i-file yung unang complaint, which is doon papasok yung 1-year bar rule. February 2 pa lang, pinasok na nila. Akala natin magdidesisyon yung korte yung Korte Suprema na, mali yan ngayon, mali yan. Dapat ganun. Wala. Diba?
Palasyo pumalag sa pagdawit ni Defensor kay BBM sa issue ng campaign donation. Pumalag kayo, totoo naman. Diba? Isipin niyo mabuti. Hindi naman magsasalita si Defensor kung hindi at walang katotohanan. Ngayon, ito nanganganib yung pag-aresto dito dito nakakagulat. Yung gagawing pag-aresto kay Senador Marcoleta. Bumuelta ang palasyo sa pagdawit ni dating Congressman Mike Defensor kay PBBM sa issue ng campaign donations. Habang si Senador Rodante Marcoleta napipinto ng arestuhin matapos sampahan ng kasong pandadarambong. Wow! 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 Grabe ka naman sa pandadarambong. Grabe sila, no? Pandadarambong daw. Ibang klase talaga. Grabe magbalita si Kuya. Amazing! Pandadarambong daw. Napipintong arestuhin sa kasong pandadarambong. Wow! Pinaglakasan mo pa, Kuya. Explain natin Hindi dumarambong si Senador Marcoleta. Wala sa bokabularyo ng mamang ito ang mandarambong o mandurubo o mandorobo. Ako ay pinasisinungalingan ko yung mga akusasyon na pandadarambong. Malabo gawin ng isang Senador Marcoleta, Attorney Marcoleta. Kung ganito ang usapin, may takot yan sa Diyos. At siyempre, hindi papayag ang mga kanyang kamiyembro pag halimbawang nabalitaan nila na nandarambong nga ito. Diba? Tuloy pa ba natin? Anak ng toko naman, Kuya. Robles. Oras na maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan. Handa na raw ang PNP-CIDG na arestuhin si Senator Rodante Marcoleta. Kaugnayan ng kasong plunder o pandarambong na isinampa ng ombudsman sa senador. Rest assured, again, I saw the statement made by the CIDG through the NCR chief ng CIDG. The PNP stands ready to execute any lawful order from the court. Ayun ang sabi ni Sir, Pero kung mataon daw na nasa Senate premises si Marcoleta, makikipag-ugnayan daw muna ang PNP sa Senado bago sa arestuhin. Una nang sinabi ni Marcoleta na handa siyang makulong. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Ayaw ng tao paano yan? Kung pipigilan ng mga kapatid. Diba? Huwag niyong pipilitin ang taong bayan, sabi ni Aling Marie. Na naginip siya, huwag niyong pipilitin. Wala kaso. Ginawan lang ng kaso. Ngayon, kung handa si Senador Marcoleta at nagsisigawan yung mga Pilipino, mga kapatid dyan sa Iglesia ni Cristo, hindi! Anong mangyayari niyan? Diba? Pababayaan ba nila si Senador Marcoleta? Malamang, poprotektahan yan. Marami ang mga kapatid na poprotekta dyan kay Senador Marcoleta. Kung sa Senado raw hindi natin alam kung papayagan ng yung mga senador na bulok. Alam nyo naman, yan ang kagustuhan nila Hanggat may nagigipit na mga senador nasa Cayetano Block, tuwan-tuwa yung mga bulok na senador. Counts ng plunder ang isinampa laban kay Marcoleta. Bukod pa yan sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 o pagtanggap ng regalo ng isang public official mula sa pribadong individual. Nag-ugat ang mga kaso sa 75 million pesos na campaign donation na tinanggap ng senador noong 2025 elections. Batay sa donors tax returns, 30 million pesos ang tinanggap ni Marcoleta mula sa dating kongresistang si Mike Defensor.
25 million ang galing sa isang Joseph Espiritu at 20 million naman sa isang Aristotol Viray. Kasama rin sila sa kinasuhan ng plunder. Grabe, no? Ikaw na ho, nagbigay, nag-donate ka na para manalo yung iniidolo mong senador. Ikaw pa kakasuhan ngayon. Anong nangyaring gobyerno natin? Ha? Samantalang sila, oo, yung nagbigay, ayun, nasa pwesto pa. Hindi kinasuhan. Ay, di ba? Sinabi ni Mike Defensor kung sino yung mga sekretary na nagbigay. Ngayon, nasa pwesto. Oh, yan, kung umabot sa video natin ito. Ako ho ay maglalambing ha. Oo. Paki-like and share nyo yung ating video. At syempre, si Mang Banat, suportahan nyo ho si Mang Banat. Huwag nyo ho siyang kakalimutan. Subscribe nyo at panoorin yung kanyang video. Magaling ho ito eh. Kaya konting push pa. Si Mang Banat talagang At syempre, ayan yan, nakita ko na naman yung kanyang channel. Ayan Mang Banat. Subscribe nyo ha. At siyempre, dito tayo sa shoutout segment natin. Di naman tayo magtatapos hanggat hindi tayo nakakapag-shoutout. Ang dami hong gusto magpa-shoutout ha. Kaya comment ho kayo sa dulo ng ating video. Kahit hindi pa sa dulo, mag-comment na kayo. Damihan nyo ho yung pag-comment nyo para hindi yung natatabunan. Shoutout kay Ma'am, kay Sir I don't know who I am. Ayun. I don't know who I am. Yun ang kanyang pangalan. Mula kay Marcani Love Tangaro. Shoutout po sa iyo ha. Noemi Chambers. Shoutout po sa iyo. Noemi Chambers. Shoutout po ha. Ang dami. Grace Bulanon. Shoutout po sa iyo. Salvador Dorables, shoutout po sa iyo. Cherry Ipalasol, shoutout po. Marites Amando, shoutout po sa inyo. Anita Mateo, San Mateo ba to? Anita Mateo, shoutout po sa iyo. Sinaida Christensen, shoutout po sa inyo. Luz Pagayon, shoutout po. Lucille Lican, shoutout po sa iyo. Sammy Balaba, shoutout po sa iyo. Ansley, shoutout po sa iyo. Evelyn, shoutout po. Flo Avelana, shoutout po sa inyo. Darlene Arvino, shoutout po. Reynaldo Embodo, shoutout po sa iyo. Dakma, shoutout po sa iyo. Jaime Toribo, shoutout po sa iyo. Crystal May Donaire. Sorry, excuse me. May two happy pill. Shoutout po sa iyo. Netbell, shoutout po. Manolo Senday Diego, shoutout po sa iyo. Azucena Tan, shoutout po. Junior Dilpran, shoutout po sa iyo. Bonifacio Ramos, shoutout po. Ann Cruz, shoutout po. Feli, shoutout po sa iyo. Marcia Clapano, shoutout po. Kurt Ayani, shoutout po sa iyo. Mariel, ano ba to? L4B, shoutout po sa inyo. Alejandro Bukay, shoutout po. Ramon Almorato, shoutout po sa iyo. Alejandro Laurete, shoutout po. Jones Portorio, shoutout po sa iyo. Danny Dikdikan, shoutout po sa inyo. Malu Morado, Lola Ka Watch Channel, shoutout po sa inyo. Danny Maria Hamil, shoutout po sa inyo. Jones Portorio, shoutout po. Olivia Belen, Olivia Bien, shoutout po sa inyo. Serapio Samiano, Mary Ann Delector, shoutout po. Pablo Bikes Venture, shoutout po sa inyo. Gina Aguirre, shoutout po. Norberto Gulem, shoutout po sa inyo. Jerry Ann Weng Arceo, shoutout po. Josephine Padua, yan si Ma'am Josephine. Michael Layon, lagi yan, nandito yan sa atin, si Michael Layon. Pujimaru, shoutout po sa inyo.
Sedi, yan si Ma'am Sedi. Sir Sedi. Iris Jane Moto, shoutout po sa inyo ha. Loli Margivito, shoutout po ha. De Leon, shoutout po sa inyo. Josie Ismael Prado. Yan, kung mabuti sa ating video, ako ho ay maglalambing, paki-like, share ang ating videos. Hanggang sa muli, bye-bye!